So mayroon po tayong nadaanan na maraming bulaklak. Ayan po. So yung oras natin dito mga kabayan, no, ay alas 11 na po dito ng gabi. Pero sadyang maliwanag pa rin mga kabayan. Kami nagtanong dito mga kabayan, no, kung mayroon din ba daw ditong sementeryo, kung naaagnas ba daw yung patay. Hello po mga kabayan, magandang gabi. Gabi na po dito pero maliwanag pa rin. Ang oras po natin ay, ito po yung oras natin, no, alas 9:37. Ganito dito sa Greenland kapag panahon siya ng summer, hindi na siya lumulubog yung araw dito. Pag lulubog yung araw mga kabayan, no, yung panahon na ng pagbalik na naman ng winter. Kaya dito ngayon pag summer mga kabayan, ganito kaliwanag. O ang gagawin ko ngayon mga kabayan, no, maglalakad-lakad tayo dito. Ito mga kabayan, bagong lugar na naman ito na puntahan natin. Iikot ko na naman kayo dito habang tayo ay nagsasalita mga kabayan, no. Samahan nyo ako. So nung nakaraan mga kabayan, nag-vlog ako, no, yung about nga sa boss ko na lilipat na nga siya ng company. Nagkausap kami kanina at ayun na nga mga kabayan, ay inopen niya na naman ulit yung paglipat niya ng company. At iiwan niya na nga itong company namin. Siya lang kasi yung inaasahan talaga namin dito mga kabayan na may project at binibigyan niya kami ng trabaho. Tinanong ko kasi siya din na bakit siya lilipat ng company, sir, ano yung rason. Ang sabi niya sa akin, wala na daw kasing mahanap na project ngayon yung kumpanya, hindi niya na daw malalaman for the future daw kung ano na daw yung susunod. Tapos syempre mga kabayan, siya kasi ay nag-i-schooling siya, madalas siya pumupunta sa Denmark. Ito po yung view natin sa baba, oh. Pumupunta siya po ng Denmark mga kabayan, kadalasan sa isang buwan punta na naman siya doon, 1 week para mag-schooling lang. Bali yung pinag-aaralan niya, siya kasi mga kabayan ay electrical siya, tapos pinag-aralan niya yung plumbing. Ngayon ang skilled niya na ngayon mga kabayan ay plumbing at saka electrical, pero siya talaga ay kaya niyang mag-handle ng malalaking project. Boss talaga siya mga kabayan, siya pa rin yung magiging boss doon sa kabilang company at inupiran siya. Medyo maganda daw yung offer. Ang sabi niya dito sa amin, kung payag ba daw kami na kukunin, kung sakali kukunin niya kami dalawa nung kasama ko na Pilipino. So medyo nakuha na ako magano, pagkarinig ko medyo na-shock ako na hindi ako akalain na kukunin niya kami, kasi ang pagkaalam ko kasi mga kabayan, itong company na lilipatan niya ay isa po siyang plumbing company. Pero ito, tinanong ko siya, sir, ano ba yung trabaho? Electric ba o plumbing? Sabi niya electric. Nakasama daw ng bidding yung company niya ngayon, bali may project daw na parating. Ito pala yung company niya mga kabayan, plumbing to siya. Yung sa mga tubig, yan, sa mga ventilation, kasama niyan. Pero yung sa mga tubig kasi mga kabayan, kailangan niya ng heating, electric. So may electrical pa rin. Tinanong niya ako, payag ka ba? Kukunin ko kayo dalawa, yung kasama ko si Ilik. Sabi ko, siyempre sir, kung may pagkakataon, may chance. Sabi niya may chance na kukunin ko kayo, basta payag kayo. Pero ang sabi niya, wag muna kayong mag-resign dito, kasi lilipat kasi siya mga kabayan, yung boss ko kasi niyan mga kabayan. Wala namang problema yan kasi nga binata yan, single. Kung siya 40 years old siya mga kabayan, no? Tinatanong ko nga siya, sir, kailan ka ba mag-aasawa? Kasi minsan nagpaparinig siya na pupunta daw siya ng Pilipinas kasi maghahanap daw siya ng babae para mapag-asawa niya. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro, kasi minsan mga kabayan, mapagbiro din itong boss ko. Minsan nakikisama din yan sa amin. May time yan na pumunta siya sa bahay namin, kasi sa bahay namin dati 4 kami na Pilipino. So doon kami mga kabayan, nag-prepare kami ng mga pagkain kasi gusto niya din na magkain ng mga Pilipino po, makuha niya, matikman niya din. Kaya naging close namin siya. Tapos yung tinanong siya ng kasama ko na bigyan doon siya ng babae doon sa Pilipinas pag pupunta. Ngayon sumagot naman yung boss ko, hindi ko naman kailangan ng babae kasi may trabaho ako. Kaya hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro lang, kasi sa edad niya ngayon mga kabayan 40, parang medyo papunta na ata yan sa seryoso na relation kung ganyan. Kasi dito mga kabayan, no, yung mga puti, mga Danish, kadalasan mag-asawa sila late na. Pero hindi niya daw alam kung paano nga yung mga papel,
tingnan niya lang daw kung ano daw mangyayari. So ang mahirap kasi dito mga kabayan, no, yung magbibigay ng papel, yung mag-a-apply. Pero may mga kakilala ko dito mga kabayan, kasi may mga Pilipino na dito na marunong silang magkuha ng papel. So hindi ko lang alam kung may mga bayad. Yung boss ko talaga mga kabayan, gustong gusto niya talaga kami niyan dalawa nung kasama ko pag nagtrabaho kasi. So ito mga kabayan, meron akong kwento. So kung gusto niyo makinig mga kabayan, pakinggan nyo lang. Pero pag hindi, tingnan nyo na lang yung view mga kabayan, yung madadaanan natin. So dito na naman tayo sa may gilid na yan. So meron akong kwento mga kabayan. Mayroong isang binata, pumunta siya sa isang store or tindahan para makitawag ng telepon. Nung tumawag siya sa telepon, pinagmasdan siya ng may-ari ng tindahan at nakikinig habang ito ay nagsasalita at nakikipag-usap. Ang sabi ng binata sa kanyang kausap, "Sir, pwede ba ako mag-apply ng trabaho sa company mo? Kasi nga kailangan ko talaga ng trabaho para sa pamilya ko, masuportaran ko sila." Sumagot naman sa kanya yung kausap niya. Ang sabi ng kausap niya sa kanya, "Ay, pasensya na, mayroon na kasi ako nakitang trabahante at hindi ko na kailangan." Sumagot na naman ulit itong binata. Ang sabi niya, "Kahit kalahati na lang ng sahod ang ibigay mo sa akin, sir, tanggapin mo na lang ako sa trabaho. Kasi nga, mayroon kasi akong pamilya na binubuhay." Sumagot naman ito yung kausap niya. Ang sabi niya, "Ay, pasensya na talaga. Satisfied na ako sa nakuha kong trabahante at okay na ako sa kanya magtrabaho." Sumagot ulit yung binata, "Sir, isama ko na yung bahay nyo, linisin ko. At kahit kalahati lang yung sahod ko, okay na sa akin." Sinagot ulit siya, "Ay, pasensya na talaga. Sa iba ka na lang maghanap dahil okay na ako dito sa nakuha ko. Gusto ko na yung mga ginagawa niya at mapagkatiwalaan ko na siya." Pagkatapos ng mga kabayan, binaba na ng binata yung telepon, lumapit sa kanya yung may-ari ng tindahan at tinanong ito, "Narinig ko, gusto mo maghanap ng trabaho para masuportaran mo ang iyong pamilya. Nakikita ko sa iyong sarili na desidido ka na magtrabaho para sa iyong pamilya. Kung gusto mo, dito ka na lang magtrabaho sa tindahan ko, kukunin kita." Ang sabi naman ng binata sa kanya, "Ay, wag na lang po, hindi ko na kailangan magtrabaho." At napatingin sa kanya yung may-ari ng tindahan. "Ang sabi mo kailangan mo ng trabaho, bakit ngayon ayaw mo na?" Sumagot ulit sa kanya yung binata. Ganito kasi yun. Actually, ako yung nagtrabaho doon sa tinawagan ko. Kinonform ko lang kung nagustuhan niya ba yung ginawa ko at mayroon ba siyang tiwala sa akin. Sabay tingin doon sa may-ari ng tindahan at umalis na at napangiti sa kanya yung may-ari ng tindahan. Kwento ko lang yun mga kabayan, pero pag i-apply natin yun sa ating buhay bilang isang trabahante, ay malaking aral ang kapupulutan nito. Ang importante kasi mga kabayan, dahil nga nagtatrabaho tayo, binabayaran tayo, gawin lang natin yung trabaho natin kasi nakikita din yan sa taas. Pasalamatan natin yan kasi maraming tao ang gustong magtrabaho pero hindi makahanap ng trabaho. Kapag ikaw ay may trabaho ngayon, kahit ano pa yan mga kabayan, basta kumikita ka para sa pamilya. Ako naman dito mga kabayan, no? Dito sa pagtatrabaho, hindi naman talaga ako yung tao na parang ipakita, ibuhos talaga lahat para bibilib sa akin yung amo, yung boss ko. Hindi naman sila dito ganun mga kabayan, no? Ang importante sa kanila kasi dito, kapag may inutos sila, ginagawa mo, kahit hindi mo naman matapos yan ng mabilis, at least ginawa mo yung best mo. So ganun naman sila dito. Yung boss ko kasi natutuwa yan sa mga kabayan. Kapag mayroon siyang inuutos sa amin, yung dalawa kami ng kasama ko, ay hindi kami nagrereklamo, tapos tinatanggap namin kahit ano yung inuutos niya sa amin mga kabayan, no? Nagulat niya sa dito sa amin. Sabi niya, pwede kayong magreklamo kapag hindi niyo magustuhan yung trabaho nyo. Pwede ko kayong ilipat ng ibang site, pwede ko kayong bigyan ng trabaho ng mas magaan, pwede ko kayong bigyan ng kasama. Pero kami mga kabayan, hindi talaga kami nagre-reklamo. Kasi yung kasama ko mga kabayan, no, sanay din yun magtrabaho sa Saudi Arabia din yun nang galing. So pareho din kami. Pag may trabaho, ay tuloy lang kami sa trabaho. May mga time naman mga kabayan na nakapagpahinga kami. Pero hindi kami nagpapakita sa boss namin na nagsiselfon-selfon. Iba dito yung trabaho mga kabayan.
kumpara sa Saudi Arabia ay mas mataas yung pahinga ko doon sa Saudi Arabia. Minsan halos sa isang linggo wala kaming trabaho dahil maintenance lang ako sa Saudi Arabia. Pagdating ko dito sa construction, yung oras talaga dito mga kabayan pag nagtrabaho, kahit wala kang ginagawa ay naghahanap ako ng mga bagay na gagawin talaga dito mga kabayan, kasi medyo nakakailang dito lalo na kapag sa construction ka, tapos nakikita ka nakatayo lang wala kang ginagawa, tapos yung mga tao dito ay busy sa pagtatrabaho. Ang point ko lang doon mga kabayan sa aking kwento ay gawin mo lang yung trabaho mo kahit walang nakakakita, kahit hindi tumitingin yung boss mo sa'yo, ay balang araw mga kabayan may magbubunga din yan. Gaya din yan dito sa amin dito sa Greenland. Nakita ng boss namin kung paano kami magtrabaho kahit wala siya. Pagdating niya mga kabayan ay natapos na namin yung trabaho namin at hindi kami nagpapakita sa kanya na pa-relax lang kami. Kaya yun ang nagustuhan ng boss ko sa amin. Hindi naman ako sobrang umaasa mga kabayan, no, na talagang mag-success yung plano ng boss ko na kukunin kami. Kasi ngayon mga kabayan, meron pa naman akong trabaho dito sa company namin kahit paano. Pero nagkaroon tayo ng pag-asa mga kabayan, no, na syempre nagsabi yung boss ko na kukunin niya kami kung gusto namin. Siguro mga kabayan, wala na din ako dito sa company ko kung yung boss ko mga kabayan hindi siya ang naging boss namin, ay matagal na kami ditong nawala, dahil nasa 12 siguro kami na Pilipino dito mga kabayan, no. Yung iba kasi ibang project yung napuntahan nila. Nung pagkatapos ng project na yun mga kabayan, ayun nag-decide na yung company namin na magtanggalan na ng tao dahil nawala na talagang project yung sumunod. Ang pasalamat ko dito, ako na-assign, kasama ko yung isang Pilipino dito sa boss namin, dahil kuwan siya mga kabayan, no, masipag siyang maghanap talaga ng project. So tuloy-tuloy yung project niya hanggang ngayon mga kabayan, may project siya pero patapos na, wala nang sumunod, kaya yun naisipan niya na mag-apply sa ibang company. Sana mayroon kayong napulot sa aking kwento. Ang masasabi ko lang ay mahalin natin yung trabaho natin, dahil nga ito ay pinangarap natin, nagbibigay ito ng pera sa atin para may pambayad tayo, may pagkain tayo sa pamilya. Ang pangit naman kasi mga kabayan, no, kapag mayroon tayong trabaho tapos hindi tayo gumagawa, paupo-upo lang tayo tapos nagkakasahod tayo. Kaya kahit paano mga kabayan, kahit hindi naman natin talaga galingan sa trabaho, ang importante ay gumagalaw tayo, dahil nakikita ng Diyos lahat mga kabayan ng ginagawa natin. Magbubunga din mga kabayan yung pagsisikap natin, basta samahan mo lang ng tiyaga at saka syempre yung panalangin sa itaas. Ito din yung sabi ni kabayan, bakit daw hindi daw kami kukuha ng katulong para daw may mag-alaga sa anak namin. Ito lang po ay magbibigay lang syempre tayo ng informasyon, gaya sa iba na hindi naman naranasan makapunta ng Europe, hindi alam yung background kung ano po yung Europe. Ang Europe po mga kabayan, hindi po siya gaya sa mga Middle East. Yung Middle East mga kabayan, mas mayaman sila. Kung sa akin lang, sa paningin ko, sa experience ko, kasi nagtrabaho tayo sa Saudi Arabia, mayroon po akong kasamang lokal doon. Hindi po siya nagtatrabaho mga kabayan, binibigyan niya po ako ng pera para ikabit po yung ilaw. Isa din po siyang electrician. Tapos pupapasok po siya mga kabayan ng 1 oras, tapos uuwi siya ng bahay, sumasahod sila. Tapos syempre yung mga lalaki doon mga kabayan, no, mayroon silang mga katulong sa bahay, tag-3, 2. So halos lahat talaga doon may mga nag-aalaga sa bata. Dito sa Greenland mga kabayan, actually ang Greenland ay hindi naman talaga sa Europe. Naging Europe lang siguro siya mga kabayan dahil ang under siya ng Denmark, pero hindi siya kabilang sa European Union yung tinatawag nila. Pero dahil nga ito ay under territory ng Denmark, yung mga nakaugalian ng Europe ay nadala na din nila. Dito mga kabayan, kapag mayroon ka po ditong anak, ay hindi po sila dito kumukuha ng katulong, may mag-aalaga. Wala po dito, hindi po dito uso. Kapag ikaw po ay isang magulang dito, tapos may asawa ka mga kabayan, no, dalawa po kayo ang magtatrabaho kadalasan dito. Hindi po ako nakakita dito na asawa na nasa bahay lang walang ginagawa. Dito dalawa kayo magtrabaho, kasi mga kabayan, yung isa niya mga kabayan, yun yung pambayad nila sa bahay, yung isa niyan ay yung panggastos sila sa mga pagkain. Kapag hindi po magtrabaho dito mga kabayan, no, lalo na kapag ikaw ay minimum lang mga kabayan, tapos ikaw lang po magtrabaho, lalaki lang, tapos yung babae hindi magtrabaho, baka kulang pa mga kabayan yan ibayad sa bahay. Kaya kadalasan dito sa mga tao mga kabayan, no, dalawa talaga yung nagtatrabaho.
Mas maganda dito kapag dalawa kayo nagtatrabaho tapos yung sahod nyo ay above minimum. Pero pag minimum lang mga kabayan, dalawa kayo magtatrabaho, depende po sa anak, wag po yung sobrang dami. Pero hindi naman sila dito karamihan mag-anak. Minsan tag-isa lang yung anak dito, may iba nga dito na walang anak, hindi sila nag-aanak kasi nga ayaw nila sa responsibilidad. Kaya dito po mga kabayan, no, sa mga hindi po nakakaalam, hindi po uso dito yung katulong. Ikaw po mismo yung magdadala sa iyong anak sa daycare center or kindergarten kung saan may nag-aalaga, may isang building gaya po nito. Doon mo po iwan yung anak mo. Dito mga kabayan, maliit pa yung anak, maliit pa yung mga bata dito, nagiging independent na sila. Yung iba months pa lang kasi nga gusto magtrabaho yung nanay, yung tatay, so iiwan nila yan sa kindergarten. Dalawa sila magtatrabaho tapos kukunin niya nila sa hapon. Umaga papadala niya nila doon sa ihahatid yan nila sa kindergarten. Siyempre mga kabayan, hindi po madali yung bibihisan mo pa dahil napakarami pang suot. Na-experience ko na mga kabayan kung paano po dito alagaan yung bata. Hindi po siya madali. Kasi ako mga kabayan, no, nakita ko sa asawa ko pag umaga kasi mga kabayan, minsan magkasama kami sa oras, minsan iba kasi yung oras ng asawa ko. Pag magkasabay kami niyan mga kabayan, nakikita ko yung anak ko talagang sarap na sarap pa sa tulog. Kailangan talagang gisingin para makabihis. Hindi na po siya nakakakain dahil nga tulog pa rin mga kabayan, binibihisan. So dito yung bata, natitrain sila na maaga gigising, iahati dun sa daycare center. Yung anak mo dito mga kabayan, makakasama mo na lang paghapon. Sa buong araw, hindi kayo magkakasama. Swerte na nga yung anak ko ngayon mga kabayan, no? Kasi nga yung mama niya, doon din nagtatrabaho sa kindergarten na hinatidan niya. Pero pagka magkaedad na mga kabayan, 3 years old, iba na naman yung area na ihatid ng aking asawa dahil hindi na pwede yung anak ko dito sa tinatrabaho ng misis ko dahil hanggang 2 years old lang yun doon pataas. Pag 3 years old mga kabayan, hindi na siya pwede. Yan, punta po tayo dito sa itaas mga kabayan kung ano po yung view. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, dito ko na talaga naranasan kung gaano pala kahirap alagaan yung bata, paano palakihin. Maswerte na nga kami mga kabayan sa Pilipinas dahil nakakakuha kami ng alalay na magbantay sa anak namin. Paggabi siya magpadidi, magtimpla ng gatas, tapos siya magpaligo. Dahil sa Pilipinas mga kabayan, kayang-kaya mo lang naman bayaran. Yung dito kami ni Mrs., binabayaran namin yung isang bata ng 6,000. So yun lang yung trabaho niya, yung mag-alaga sa bunso namin yung isa, tapos yung isa naman yung kapatid ko doon sa panganay. So 6,000, so 12,000 yung bayad namin para sa pag-aalaga ng bata. Pero dito mga kabayan, kapag kukuha ka po dito ng mag-aalaga ng bata, baka yung sahod mo kabayan, no, sakto lang ibayad mo dun sa mag-aalaga ng bata mo. Kaya dito, hindi po uso dito yung katulong. So mayroon po tayong nadaanan na maraming bulaklak. Ayan po. Yun po yung tinatawag nila. Yan ba yung dandelion? Sabi nila, yan po, dandelion. Bumubuka po siya yan kapag may araw. Yan o, napakaganda. Ayan mga kabayan, ito po yung sinasabi nila na dandelion. Dandelion ba yun mga kabayan? Ayan po, yan na bulaklak, yung yellow na yan. Ayan, napakarami po dito. Ito makapariyo kaya to. Kasi parang ito forma. Sabi nila, isa daw itong damo. Ay, hindi daw bulaklak. Nalilito ako mga kabayan, no? May iba nagsabi na bulaklak, dandelion. Sabi niya, damo naman daw ito. So ano ba kaya ang totoo mga kabayan, no? Ito pa din yung sabi ni kabayan. Sabi niya, mali daw kasi yung diskarte ko. Bakit ko pa daw dinala yung mga bata dito? Siguro ito yun mga kabayan, yung napanood niya na lilipat nga ng company yung boss ko. So ito lang po yung masasabi ko. Depende po sa iyo kung ano po yung gusto mo sa buhay. Gawin mo lang po. Ang sa akin kasi mga kabayan, ako po ay naranasan ko po ng ilang taon. Yung anak ko, yung panganay, lumaki na wala ako. Iba po yung feeling talaga na kasama mo sila. Dito mga kabayan, no? Yung ako lang dito mag-isa. Stress ako sa trabaho, stress pa ako sa pag-iisip dahil na-homesick ako. Parang yung katawan ko parang talagang bugbog. Pag uuwi ako magluluto. Tapos wala kang maririnig na ingay. Yun nga, tahimik, wala kang maririnig na ingay. Yung physical mo at saka mental mo, pagod na pagod. Pero ngayon mga kabayan na nandito na yung mga anak ko, yung asawa ko. Pagod ako sa trabaho, physical. Pero yung mental ko mga kabayan ay talagang napakasariwa or presko.
Kasi pag na-hug ko na mga kabayan, no, nakapiling ko na yung anak ko pag uwi ko ng trabaho. Totoo talaga yung sinasabi nila kapag gaano daw kahirap yung trabaho kapag kasama yung pamilya ay nawawala. Kasi nga first time ko nga mga kabayan, no, na makasama yung pamilya ko, na pagtrabaho ko, pag uwi ko, nandyan sila. Nakakasama ko naman sila doon sa Pilipinas kapag umuwi ako, bakasyon. 1 buwan lang, tapos alis na naman ako. May nagtanong dito mga kabayan, no, kung mayroon din ba daw ditong sementeryo kung saan binabaon yung mga patay. Mayroon po, nandito po sa right side natin. Actually, yung sementeryo na nakita ko dito ay isa. Ito yung old cemetery. Mayroon din isang old cemetery doon, 2. Tapos mayroong new cemetery doon, 3. So 3 po yung nakita ko dito na old na cemetery. Tapos nagtanong sila kung naaagnas ba daw yung patay. Hindi ko lang alam mga kabayan kasi dito ay malamig po dito sa buong taon. At kahit summer ganito po napakalamig. So hindi ko lang alam kung naaagnas ba ito yung mga patay. Hindi ko man nasubukan na hukayin. Wala po akong pinagsisisihan na dinala ko yung pamilya ko dito. Siguro magsisisi ako mga kabayan, no? Hanggang ngayon hindi ko pa nakakasama yung pamilya ko. Tumatakbo yung panahon, oras, ilang araw, birthday, mga okasyon na hindi mo kasama yung pamilya mo habang lumalaki sila. Hindi naman actually talaga mga kabayan, no? Sa lahat ng panahon na pera talaga yung kailangan natin. Kailangan din maging balance. Pero dito mga kabayan, sa awa ng Diyos, nung napunta yung anak namin dito, nagkasip-o naman. Tapos nawala, nilagnat. Siguro mga kabayan ay dahil yun sa adjustment. Pero sa ngayon mga kabayan, no, magdadalawang buwan na sila dito. 2 buwan na sila kasi May, June, July. So 2 buwan sa awa ng Diyos mga kabayan. Napakalusog, napakaliksi ng anak namin. At sabi kasi nila dito mga kabayan, pag malamig daw yung lugar ay medyo hindi daw nabubuhay yung virus. Mayroon daw virus dito pero hindi ko alam mga kabayan kung anong klase. Basta nakikita ko sa anak ko mga kabayan, no, hindi sila madalas na nagkakasakit. So paglalakad natin mga kabayan, nakaabot tayo dito kung saan nagtatrabaho yung misis ko. Ito po yung daycare center or kindergarten ba yung tawag niyan. Dyan po iniiwan yung anak ko din. Dyan nagtatrabaho yung misis ko. Ayan, ito yung lugar nila dito mga kabayan. Napapansin nyo, puro lang talaga siya mga damo, bato. Yan po, wala pong malalaking kuwan dito, kahoy, mga tataas, wala po. Ayan, kadalasan dito mga kabayan, yung mga linya po ng kuryente, nakabaon po siya. Pero may iba dito na hindi na nababaon, nilalagay lang dito mga kabayan, no? Nakalitaw lang siya. Ito po, linya po ito ng kuryente. Dahil nga po mga kabayan, mahal dito magpahukay kasi ito kailangan pa nila itong basagin, wasakin mga kabayan, no? Kaya malaki yung gastos dito sa mga electrical. Pagpahukay pa lang napakamahal. Kaya yung iba nakalitaw lang ganyan. Pero may iba na nakabaon mga kabayan. Sa mga kalsada nakabaon talaga yan. Yan. So dito po tayo mga kabayan. Pwede tayo dito mag-upo-upo. Ayan, napakasarap po dito. Mag-alas 11:30 na. Ganito pa rin yung araw. Ayun lang mga kabayan, no? Sana po ay nagustuhan niyo po yung ating vlog. Kung hindi niyo man nagustuhan yung kwento ko mga kabayan, ay sana nagustuhan niyo yung mga view dito, yung lugar dito sa Greenland. Huwag niyo naman po kalimutan mga kabayan, i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification kung gusto niyo updated kayo mga kabayan sa mga bago nating video. At ingat po kayo palagi and God bless you all po. So yung oras natin dito mga kabayan, no, ay alas 11 na po dito ng gabi. Pero sadyang maliwanag pa rin mga kabayan, nandyan pa rin yung araw. Ingat po and God bless you all.